mga ka-vlog, for today's video, sasagutin natin yung tanong na kung nakakasali daw ba ang watch hour or views ng shorts sa watch hour ng long content. So, kung bago ka pa lamang sa aking channel, please click the subscribe button and click the bell button para lagi kang updated sa aking mga videos. So, sagutin na natin. So, ang tanong, nabibilang daw ba yung watch hour or views ng shorts sa long content natin or dun sa target natin na 4,000 hours view or 4,000 watch hour? So, ang sagot po mga ka-vlog ay hindi po siya nabibilang. Makikita nyo yan sa analytics ng watch hour nyo. Halimbawa, pumunta kayo sa analytics. Makikita mo na sa 245 na yung watch hour. Pero pag tinignan mo doon sa eligibility, ang nakalagay pa lamang sa watch hour mo ay 100. So, bakit? Kasi yung 100, dun sa 245 na yun, yung 145 ay watch hour mo sa shorts. Pero yung 100 mo ay watch hour mo naman yun sa long video content mo. So, patunay yun mga ka-vlog na hindi talaga binibilang ni YouTube yung views or watch hours sa shorts ng mga videos mo sa long content mo. Kaya, mamili ka sa dalawa kung alin yung gusto mong i-pursue. Mas marami ang views, mas marami ang viewers sa shorts kasi sanay ang tao sa mga may ikli ng videos. Pero, kung gagawa ka naman ng long version mga ka-vlog, much better na yung talagang makakahila ng attention ng tao. Kasi mas mahabang video, mas mabilis yung pag-gain ng watch hour. And, sabi ko nga dun sa una kong content or video mga ka-vlog, may technique naman para sa pagpaparami ng watch hour. And para mas mabilis mo siyang ma-hit, panoorin mo na lang, hanapin mo sa aking mga videos. So, yun yung sagot mga ka-vlog, kung nabibilang ba or hindi yung watch views or watch hour ng shorts sa target nating 4,000 watch hour views. So, sana nalinaw and na-clear sa mga isip nyo yung tanong ninyo. So, that's it for today's mga ka-vlog. Please click the subscribe button and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Thank you!